Pag-usapan pa natin ang naganap na pag-convene ng Senate Impeachment Court. Kasama po natin si Attorney Tranquil Salvador, isa sa defense lawyers noon ni dating Chief Justice Renato Corona. Magandang tanghali po, Attorney Tranquil. Thank you for joining us again. Magandang hapon sa iyo at sa lahat na nakikinig, Cheryl. At ito nga po, nag-convene na, impeachment court na po ang Senado. Ano po ang aasahan? Ano po ang next? Puntahan ko nga po muna, Attorney Tranquil, yung rules. Yung magiging rules. Kailan ba talaga ito pinag-uusapan? Dapat ba pinlansya na bago nag-convene as an impeachment court? Or it has to be done after ng pag-take ng oath? Ideally, ang dapat ay bago sila nag-convene ay nahimay na nila yan. Kasi kung titingnan ninyo, nilatag na nila yung mga susunod na mangyari. In fact, they already required the Vice President to file an answer within a non-extendable period of 10 days. At ang plaintiff naman, mga prosecution, ay nire-require nila naman mag-file ng reply within 5 days. Ngayon, kung titingnan nyo po saan nila nakuha ito, they just got it from the existing rules of impeachment. I don't see much of a deviation from what has happened from, let's say, 2012 during the Corona impeachment. Remember that since 2012 up until this time, there has yet been wala po talaga yung full-blown na impeachment. Nakita niyo po, di ba? Yung dating kay Chief Justice Sereno, hindi po natuloy yun, naudlot. Hanggat sa Committee on Justice lamang yun, hindi po yun naiakyat sa Senado. So, kung mababasa po ninyo yung tinutukoy nilang Resolution 39, it's really, it's a process that has been recognized over time. Hindi ko nakikita na masyado silang lalayo, except kung naririnig ninyo yung pre-trial. Yun po ay wala doon sa rules nila ng 17th Congress, ay wala po yun. Pero po yung pre-trial na yan, yung pre-trial, pwede naman nila as an impeachment court na i-consider. Okay, kasi mayroon na kahapon ay sinasabi ni Senator Marcoleta, parang isa sa mga iaapila ay kung pwedeng ma-amend or maidagdag na pwedeng makibahagi si Senator Bato remotely. Kung pwede ko po sagutin yan, I would say na po ito, very contentious matter po ito. Kasi po, once na-convene na yan, kung wala man sa rules yan, kailangan pag-usapan po niya ng kabuuan ng court. I do not foresee that that will be a very easy discussion. Kasi po, una, hindi naman na-contemplate ng konstitusyon yan. Pangalawa, wala pa ho talaga nangyaring ganyan. Pangatlo, special po yung circumstances because katulad ng sinasabi ng iba, may active and valid ICC warrant. Di po ba? Yun ang sinasabi. So sasabihin ng iba dyan, maaring you will be given a special treatment kung ikay hindi a-appear dito. Di po ba? Yun yung mga nakikita kong potential na i-erase laban doon sa ganung pangyayari. Okay, ngayon nag-convene na sila yesterday. Nasa ang parte na po tayo noong proseso? This is called, ito na, pre-trial na ba ito? Attorney Tranquil, hindi pa. Okay. Hindi pa po. Sagutan pa lamang po ito. Okay. Sagut po. Yung complaint answer, kung magpipatawag po sila ng pre-trial para lang, identify natin kung ano yung mga issue, sino ba mga testigo natin, ano ba yung mga dokumento presenta, ganun po. Pero po, pinakaabangan ng tao rito, kung naalala ninyo, yung trial proper. Yung ipagpipresenta mismo ng mga testigo. Ng mga testigo ang magsisimula po prosecution. Noong pong panahon ng kay Chief Justice Corona, ay nagkaroon po ba ng pre-trial? I do not recall specifically po. Kasi ang nakita ko na ginamit namin was pinatatawag talaga yung sila na yung anak at asawa. So we moved to quash that subpoena. Yung sagot po, meron po kami sagot. Pero po kasi kakaiba nun, medyo mabilis yung nangyari nun eh. Hindi na ho dumaan sa Committee on Justice yan katulad dito, kung naalala ninyo. Hindi na po dumaan yun. Ngayon, pag ang nangyari ho doon, pagkaboto nila, nakuha yung 1/3, sinet na po ng January, pinasagot lamang po.
Kung maalala niyo po yung idea ng pre-trial na ito na pinag-uusapan, ito po ay napag-usapan no last year lamang. No ang Senate President ay si Senate President Escudero, naalala niyo. Sabi niya, ganitong nakikita kong mangyayari, ganun. Maaring baka sinusunod nila. Pero kung titingnan po ninyo yung existing ngayon na impeachment rules nila, wala po specific na pre-trial. Pero po kasi sa experience ng mga practitioner, mas mabuti yun. Kasi po ma-identify nyo yung dokumento, sino ba mga testigo, wala nang gulatan. Kahit po yung mga issues na identify na nila. Ganun po. So saan manggagaling yung desisyon kung magkaka-pre-trial or hindi? Ay sa kanila po yan as an impeachment. As an impeachment court. Hindi po ito pwedeng kunwari ay hingin ng prosecutor or ng defense. Hindi po, kasi po kung susundin natin ang proseso ng isang mga pagdinig, katulad po sa hukuman, meron po yung set na proseso. At kailangan sundin ng party. Hindi po yan pwedeng pabago-bago kasi naisip namin ito, hihingin namin. Hindi po. Because all of those processes, including a potential pre-trial, would be for purposes of expediency. Yan po yan. Ang objective niyan, maging mas maayos, conveniente sa lahat, hindi halo-halo, hindi pagkakagulatan. Yun po objective niya. At the way you see it ay pareho pong makikinabang yan, parehong panig Yes. kung Opo. magkaka-pre-trial. Oo, pareho sila makikinabang at again, yung ma-identify nila yung sabi nila, ayoko yung testigo niya, i-reject na. Doon pa lang maglabanan sila. So pag lumabas na sa pre-trial, ibig sabihin ready na sila. Lahat, pati yung hindi lamang testigo, pati mga dokumento na harapin ng bawat isa. Okay. So ngayon po ay dumating na nga yung articles of impeachment. So Opo. ngayon ay hinihiling na nila yung sagot po ng kampo ni VP Sara. Tama po. After po nun, Attorney Tranquil, ay within 10 days kailangan silang sumagot. Opo, non-extendable yon. Nakalagay po sa rules rin nila yun, na existing. Okay, after 10 days. So ngayon ay May 18. So on the Yeah. 28th, more or less on the 28th. Ano Di po, po? parang 19 ngayon. 19 na ba ngayon? Oo nga pala. So wala mga around 29, 30, depende kung na-serve na ho. Let's say kahapon kasi kung na-serve today, di ba? Assuming natin na na-serve Today, ngayon. ah. Oo, ngayon. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. May 29 po yan. Tapos kung hindi ako nagkakamali, sarinig ko sa balita, pinasasagot pa yung yung prosecution ng may limang apply. So kung natanggap nila ng 29, 30th, 31, 1, 2, 3. I understand may 31 ang Mayo, di po ba? Opo. So meron baka mga hanggat June 3. So ganun po 'yan. Tsaka lang sila mag-aayos, ganun po. So kung ina-expect natin na magkaroon ng trial sa June, baka may isang araw, depende sa sa kalendaryo nila. Kasi alam niyo naman po, magkakaroon ng suspension, di po, magkaka-recess yan. Oh, June At 4. Parang hanggang Opo. June 4 lang. Opo, parang gano'n, di po ba? So pwedeng Attorney Tranquil ay nakasagot na ang parehong panig, magre-recess, suspension, Opo. at saka sa pagbabalik, depende sa kanila. Kung Yes. hihintayin nila yung pagbabalik ng session, tsaka lang magsisimula yung trial proper, or kahit na may break na sa session, magtutuloy-tuloy sila Yes. as an impeachment Opo. court, which I think would be maybe best or better and faster kasi wala silang ibang trabahong iisipin kundi Yes. ang pagiging senator judge. Pero maganda yon for purposes, let's say, yung objective analysis na, wala sila ibang trabaho. Pero kailangan din po nilang titingnan, which I think titingnan nila, meron ba tayong, ang tawag dito, may power ba tayo, authority during that time? Hindi po ba, hindi tapos magsusona na naman ang Pangulo ng July. Doon sa naharapin nila. Lalo na kung nag-iingat sila, baka mamaya questionin na naman ang proseso natin dito. Di po ba? Ganun yun. So, yung mga yan, titingnan nila. While sa atin, third party, tayo po mga observers na siyempre maganda, matuloy na, matapos na, tingnan na natin, everyone can move on, di po ba? Pero they will have to contend with a lot of rules. The rules of the Senate, di ba? Yung suspension. Kasi kung magsusunod na yan panibago na namang parang panibagong taon na naman ng kanilang panunungkulan yan, di po ba? Naman yan.
Ganun po yun. So those are things na haharapin nila. Although it will not be as complicated, hindi po katulad noon. Kaya isang issue yun, naalala nyo, magpapalit ng mga senador kasi mag-election, naalala nyo. Noong 2025, mag-election, naalala nyo. Kaya ito hindi. The same senators will be the same who will return in July. Yes. At yung pong composition ngayon, ano po ang basa at paano kaya sa tingin nyo makaka-apekto ito na considering na hating-hati, halos hating-hati po ang Senado ngayon ng ang majority at ang minority? Alam niyo kung titingnan niyo yan, pipilitin ng iba na i-analyze nila ganito, they will decide within their party lines. Alam niyo, sa nakita ko yan, critical yan yung pulso ng tao. Yes. Also yan. Remember, these are politicians, and I think, Cheryl, you remember, during the time of ni Chief Justice Corona, yan pakita mo, kaya walang tigil ang labas ng information, both sides. Unlike before, broadsheet, network, di ba? Ngayon, it's everywhere. Yeah. Social media, kaya walang tagtang, pagbukas mo ng telepono, hindi tigil yan. Kasi ang reaksyon ng tao, kung saan pupunta ang tao, malamang, lalo na yung mga nasa gitna dyan, doon ang susunod, dyan pupunta yan. Kung ano yung nakita nila, ito yung basa ng tao, sa tingin mali, sa tingin ng tao ganito, yan ang susundin yan. So sa ngayon, parang, ang party lines na straight, o meaning dito nahahati. Kaya sabi nyo, parang dikit, 12 or 13, tsaka 11, di po ba? Yung isa sa kanila dun sa majority, hindi naman maka-appeal. Pero yan, tingnan nyo, kaya pinipilit na kahit analyst, again with all due respect, makita nyo, doon papunta analyst ng kabila, analyst ng ganito, doon papunta. Kasi pag yung tao, nakita na nila, makikita nyo, pag na-form na yung conclusion ng tao sa tingin nila, hindi nila ipupresenta lahat ng articles of impeachment. Hindi nila ipupresenta. Pag nakita nila sa isang articles of impeachment, mataas na yung energy ng tao, nakaabang na yung tao, they will call on a vote potentially. Pwedeng sabihin ng prosecution, we're waiving the presentation of all, as what happened to Chief Justice Corona, remember? Para mga 8 yun articles of impeachment. Ano lang yun, parang nakadalawa lang yan, 3, tapos tumigil na And sa SALN lang, tapos na So pwede pong ganoon lang, hindi matalakay yung, kagaya ngayon, 4 yung articles of impeachment. That's right. So, right. sino rin ang magde-decide kung alin ang uunahin doon na tatalakayin sa 4? Well, yung yun, ideally, sa order na pinesenta nila yan, dapat. Di ba? Sa order nila yan. Unless they will say na we will not present anymore on the first. We will just attack on this. On this. May prosecution yan, Yes. Attorney All Tranquil. po yan. All yan ng prosecution. Kasi nakalagay sa rules, existing rules, ang bawat isang articles ipipresenta yan. Tapos ipipresenta ka ng ebidensya. In fact, sa botohan ng mga senador, sa guilty or not guilty, isa-isang sasabihin yung articles of impeachment, yung bawat charge na yun, isa-isang sasabihin. Tapos sa bawat charge, boboto sila kung guilty, not guilty. Ganun. So dapat talakayin lahat. Ideally talakayin. Kaya lang, pag tinalakay nila yan, mahina sa 3 buwan sa hanggat maximum 6 na buwan sa tingin ko. Naalala nyo, nung kay Chief Justice Corona, umabot ng halos na Pero, 5. okay, pero Attorney Tranquil, paano natin masasabi na makakapag-desisyon ng tama yung mga senator judges kung hindi tatalakayin lahat? Kung makakapag-desisyon sila ng patas, kung hindi tatalakayin lahat yung 4 na articles of impeachment, how can that be fair also doon sa inaakusahan? Kasi nga yan, parang per count ang uncharged. So as it is, dapat complete yung ebidensya nila per particular charge. Kasi pwede rin naman mangyari na ipresenta nila yung 4, pero napatunayan lang nila 2 o 3. So the rest, not guilty, ganun po, di ba? So yung energy nila sa tingin ko ng prosecution, ima-maximize nila dun sa pinakamalakas. Tansyahin din nila kung paano nila makukuha yung pulso ng bayan, pulso ng tao. Yung habang nag-energize, tumataas ang pulso ng tao, nakikita nila, hindi na natin kailangan yung iba. Baka pwede magbotohan na tayo. Kasi pag nawala ng interest ng publiko, baka hindi na maalala ng publiko yan pag nagbotohan. You have to understand, these are politicians. And they are voted by. At iba sa kanila, ipoboto na naman ng 2028 kung tatakbo sila muli. Di po ba? This is the hard part of a process like this.
as much as possible, katulad dyan, Cheryl, we try our best to discuss it within the boundaries of law, within the boundaries of legalities. But there are things that we cannot discuss here. Na sila lamang ang nag-uusap on the political standpoint, on their political position, what their objectives are, what their motivations are. Hindi na natin maririnig ever yun. But pero pipilitin nating basahin, di ba? Tinanong mo, pipilitin na, hindi natin malalaman, baka mamaya sa ano na lang nila yan. Memoirs, autobiography, we will never know. Okay. Kasi nga po ngayon kasi 'di ba, pag sa ordinaryong korte, napakahalaga yung bigat ng ebidensya. Tama yan. Pero dito kasi, gaano kabigat ang ebidensya, mapatutunayan man, or gaano kabigat or kahina, parang secondary na lamang ang lumalabas. It's more of, aminin na po natin, kasi maging mga senador, may mga senador po na talagang hayagang sinasabi kung nasaan ang suporta po nila. Yes. Maganda yung sinabi ninyo. Because sa sarili nilang rules nakalagay doon, hindi sila dapat mag-public statement, lalo na na-convene na ngayon. Ng may So kailangan, pagtatanungin sila, hindi na sila nagsasalita kung ano opinion nila. After yesterday, after taking the oath. Opo. Okay. Kasi mismo rules nila, hindi sila pwede, kahit mga abogado, hindi pa pwede sa kalting namin, panalo na yan, ganito yan, ang lakas ng ebidensya namin, hindi pwede yun. Baka makontempt sila. Kaya dito, makikita nyo, mas mauulinigan ninyo yung mga analyst. Yung mga analyst, yung social media pa, kung sino na, ganito. Kasi it will heighten the discussion. And once the discussion is heightened, yung tao, syempre, again, nakita ko yan, ordinary. Ang tao kasi, nagtatrabaho, hindi na nila masusundan yung 6 na oras na impeachment, 7 oras daw. So ang lalabas, ang hintay nila, pagdating sa gabi, ano ba yung snippet ng balita? Pagbukas na nila ng telepono nila, ano bang nakalagay sa art card dito sa, ay, grabe naman pala. Ito pala nangyayari, guilty na ito. So, it's really a very difficult situation, and really, by conscience, you really have to seek wisdom. You know? Sa history po ng Pilipinas, Attorney Tranquil, gaano ka-political ang impeachment trials? Maiiwasan ba talaga yun? Hindi po. Ito, bigyan natin sila ng siguro history ng discussion sa Constitution. Kung hindi ako nagkakamali, originally, ang gusto nila sana ng impeachment court is Supreme Court. Originally, nung tinatalakay, remember no 1987 Constitution, gusto nila, kasi siyempre very idealistic, nakita nila, nasabat Supreme Court, kaya nga nabigyan pa nila ng masyadong malaking power ng Supreme Court, yung sinasabi nila ngayon judicial overreach. Kasi nga at that point in time, bagong Pangulo, bagong yung proseso, bagong konstitusyon, parang lahat gusto nila ganito sa pananaw. Pero hindi, nakita rin nila at that time, hindi natin pwedeng tanggalin yung political na aspect. Dito tayo kailangan maging vigilant. Yung maraming ingay, hindi natin maiwasan because this is a political exercise. And this is where we, as a people, will have to be vigilant. There will always be political motivations. Kasi po lalo ni mga dyan, may advokasya, may mga grupo, may ending yan. Tayo po kasi tayo ang apektado . The greater millions of Filipinos. Kaya kailangan tayo ang mapagmasid. Kasi nangyayari yung may advocacy, sila yung andyan sa discussion. Tayo naman, nandun lagi tayo sa sideline. Okay. And whatever the outcome is, affected naman tayo. And that's why I think we have to learn the lesson from the past. That we as ordinary Filipino people, we have to watch, we have to ask them, we have to make them to account. Hindi na lamang na kung saan tayo madadala pag kung anong discussion, doon nila tayo dadalhin, di po ba? So ngayon titignan po natin kung paano na rin magsasalita, sasagot ang ating mga senator judges. They're now mga hurado na po sila kasi before this thing happened, like with Senator Bato de la Rosa, I asked him kung paano po kayo magiging patas considering na yun ang isa niyang sinabi sa mga rason kung bakit siya lumabas ulit because of yung botohan ng bagong liderato sa Senado, and yung ito may kinalaman sa impeachment. Maging yung mga kaalyado ni VP Sara ay hayagan naman po sila na about the impeachment of the VP. But then again, so back to zero. Ayan, bigyan natin ng pagkakataon ngayong impeachment judge, senator judges na sila
na sana'y hindi sila maging bias at maging Yeah. basihan ay of course yung mga ilalatag na ebidensya. Ganun po yun. And they should at least think about us. Yes. The future of the next generation of Filipinos. Anong Mahirap. itong epekto po nito? At pagdating po sa botohan, Attorney Tranquil, ay hindi biro yung numerong dapat makuha, hindi po ba? Nasa 16, 16. two-thirds. Opo. Two-thirds po yan. So, kailangan nila, hindi mo dapat binibilang. Kung ikaw sa prosecution, hindi mo sila na binibilang. Kailangan bilingan mo, maabot mo yung 16. Di ba ba? Ganun yun. So sabihin mo, for instance, take natin scenario, wala si Senator Bato. O wala siya, hindi siya makaboto, for instance. Dahil hindi siya papakita. O let's say, may iba pang senador. Sabihin natin, in the coming 2, 3 na hindi makaboto. Ang kailangan mo objective, 16. Kasi all two-thirds of all. Hindi po nababawasan kung nababawasan yung senador na nagpa-participate. Yun po yung nakalagay sa Constitution. Hindi po dahil say, nawala si Senator Bato o may mawawala pang iba, liliit yung two-thirds sila. Hindi. Two-thirds is two-thirds according to the Constitution of all the members. Ano po ang timeline na realistically dapat abangan ng taong bayan na Attorney Tranquil? Ano yung mga critical moments kung saan pwedeng magbago ang takbo ng kaso? Alam nyo yung pinaka-critical dyan, which I think na ma-highlight talaga dyan is yung sa Salian issue. Kasi po ito, nasubukan na eh. Kaya palagay ko tututukan nila eh. Nasubukan na yan kay Chief Justice Corona, kung naalala ninyo. Nasubukan na rin yan kay Chief Justice Sereno. Issue yan, yung non-submission ng Salian niya doon sa University of the Philippines. Di po ba, naalala niyo? Na naging material issue doon sa co-warrant occasion sa Supreme Court. So this is something which is already, tanggap na ng mamamayan. Salian. Naintindihan ng mamamayan. So I think the discussion on the Salian, whether or not it's an actual declaration, will play an important role here. Doon po sa 4 na articles of impeachment, yung sa confidential funds. Maari po, pwede rin yun. Pero sa tingin ko yun, confidential funds, yung unexplained wealth na sinasabi, at yung hindi na-deklara doon sa connected yun sa hindi na-deklara sa Salian daw. Opo. Yung, tapos meron yung sinasabi na yung sa threat sa Pangulo. Pero kasi ang tinitingnan natin yan kasi meron yan yung mga sa tao, baka naman hindi. Alam niyo naman yung tao, ganun eh. Pero mas more of tayong taong bayan, yung yung wealth eh. Yes, no? yes. At tao ho, ganyan. Well, Lalo pa mga tao, syempre, yung kalagayan natin, kababayan natin, when you walk around, when you see the roads, in the highway, marami tayong kababayan na talagang hindi maganda ang kalagayan. Tapos, syempre, we see money or amounts of money, hindi lamang po dito but in other situations. People demand accountability, yun na po. Attorney Tranquil, napakaraming magandang pag-usapan pa but we're running out of time. Siguro po for now, sa puntong ito, ano yung pinaka-importanting dapat tandaan ng publiko bilang mamamayan na nanonood sa isang makasaysayang proseso? Ako po, ang masasabi ko lang, maging mapagmasid kayo. Alam po na lahat tayong tatrabaho, may mga ginagawa kayo, hindi nyo lahat masusundan. Maging mapagmasid at mapanuri. Kasi po, maniwala kayo, susubuan tayo nung narrative or yung conclusion na maaring, hindi ko sinabi gagawin nila, na maaring, kasi yung magkukonclude tayo eh. Kasi yung emosyon nating tao, yun ang susundan ng boboto ng mga senador. Because by nature, they are what? Politicians. Then they're affected by the pulse of the public. Marami pong salamat sa inyong oras. Attorney Tranquil Salvador, isa sa defense lawyers noon ni former Chief Justice Renato Corona.